Grabe, napakaganda nga yung kulay nga nakita nga namin dito sa kalangitan. Kaya for today's video, samahan nyo kami sa kaganapan nga nung bago nga nung November 1. Nung 31 nga ng araw ay maaga nga kaming nagpunta nga dito sa palengke para nga bumili ng aming babaunin nga papunta nga dun sa sementeryo. Bali bumili nga rin pala si auntie nga ng mga kutkutin nga namin dun para hindi naman kami maboring kasi nga maaga kaming pupunta. At bali bumili na nga rin pala ng pang pakbet nga si auntie dahil gusto nga daw mag-ulam ng pakbet. At isa nga rin sa aming babaunin ay yung hito, bali gagataan nga raw ni Papa to kaya naman nagpabili na nga sa auntie kasi gusto nga rin ulit na mag-ulam ng hito. Bali namimili na nga dyan si auntie at ilang peraso nga rin yung nakuha niya, bali 4 ata yung kanyang kinuha dito para nga mas marami. Kaya dinamihan na nga rin pala ni auntie yan para nga may dagdag siya sa pang-alay dun mamaya sa altar. Dahil kinabukasan pa nga iluluto to, hindi na namin pinalinisan, bali lalagay nga muna namin sa timba tapos tatakpan na lang sa may konting tubig. At syempre hindi nga yan mawawala nga doon sa pag-aalay nga doon sa puntod ay yung mga bulaklak, kaya nga bumili na nga rin pala si auntie ng mga bulaklak para nga mailagay doon sa mga puntod na kanya minamahal. Nung makapili na nga si auntie ng bibili niyang bulaklak ay pinabalot na nga niya kay dito kay kuya yung mga bulaklak. At kinabukasan na nga ito, November 1 na nga yan, dali-dali na nga ako nagpipre ng aming babaulin. Bali ako na lang ang magluluto nga ng pakbet tapos si Papa naman sa pinatang hito. Pero ko na nga lahat ng aming lulutuin para mamaya ay magre-ready na nga lang at para maaga nga kami makarating nga doon sa sementeryo. Habang nagluluto nga ako ng pakbet ay nagluto na nga rin pala ako ng breakfast namin. Nagprito na nga rin pala ako ng itlog at saka ng tuyo. Tapos habang ako ay nagigisa, ayan, sinilang ko na nga rin mag-gisa ng isasawag nga namin dun sa pakbet. Naghiwa na nga rin pala ako ng bawang tsaka sibuyas dyan. Pinagsabay ko na nga rin pala yung pagluluto ng breakfast, yung pagluluto nga namin ng pakbet para sa babaunin namin. Katapos ko nga magprito ng tuyo at saka ng itlog ay nagsangag na nga rin ako ng kanin kasi nga natira kaming kanin. At habang ako ngayon nagsasangag, ayan, nilagay ko na nga rin pala yung sibuyas tsaka nung bawang tapos luya, tapos nilagay ko na nga rin pala yung kamatis. At ito na nga pala yung niluluto ng aking papa na ginataan na nga ng hito. Nilagyan na nga rin pala ng daon ng saging. At habang si mama naman ay busy nga sa pagprepare ng kanyang mga pa-order na biko, dila-dila, tsaka butchi. Ayan, nakalagay na nga nakalagay na nga sa mga tab yung mga ibang order at yung iba naman ay nasa bilao na. Bali, ito nga pala yung mga pangunahing handa nga sa araw ng mga patay. Grabe, sold out nga lahat ng mga pa-order nga ni mama, kaya salamat po sa lahat ng mga umorder. Pwede pa ulit pa kayo mag-order sa kanya, message na lang po siya sa kanyang messenger. Salamat po ulit. After nga yan ay kumulo na nga yung niluluto ni Papa na hito na gata, pero medyo hindi pa nga luto yung gata kaya papakuluan pa ng mga ilang minuto yan dahil nga isda lang naman tayo, mabilis nga maluto. After nga dyan ay ayan, papunta na nga kami sa cemetery dahil nakaputra na nga kami. Bali nauna na nga kami kasi nga mag-aalas 9 na nga nitong mga oras na ito, sobrang init, katerikan na nga ng araw nga nung pagpunta nga namin at dumaan nga muna kami dito sa gasolinahan para nga magpagasolina. At habang nga dito sa Kuroseng ay busy yung mga tao, nagbebenta ng mga ticket dahil nga may fiesta nga dito sa barangay nila. At dito nga sa Kuroseng ay may nagbabantay na nga rin. After nga ng ilang minuto, pagkatapos ng paggasolina, syempre dumiretso na nga kami dito sa 70th at malapit-lapit na nga kami. At napakarami nga nagtitinda dito nga sa gilid ng mga bulaklak, kandila, at saka mga balloons. At grabe, marami na nga rin palang taong nagpuntahan. At syempre may mga nagbabantay na nga rin dito para sa makakontrol nga yung traffic. Dito naman sa bandang kaliwa ay may nga nakatali nga na tali. May nga nakaharang na mga tali para naman hindi lumagpas yung mga taong dumaraan sa may kalsada para walang makadisgrasya. Marami pa nga nagtitinda ng mga bulaklak tsaka mga kandila. Pag hindi pa kayo nakabili, pwede rin kayong bumili dun sa may gilid. After nga yan ay nakarating na nga kami dito sa Heaven's Gate. Dali hinaharang yung mga tricycle nga kasi nga bawal daw pumasok ang mga tricycle, kaya naman dito na lang kami sa gilid pumunta para ibaba nga yung para nga i-drop yung mga dala-dala namin. Bali mga 4 wheels nga lang daw ang pwedeng pumasok, kaya naman ayan, binaba na namin isa-isa yung mga bit namin. At ayan na nga, may sasakyan nga daw yung mga senior, kaya naman inaantay namin dun para isakay na namin si auntie. Bali kami na lang yung magdala-dala dun. Nainip kami, kaya kami na lang ang nagbitbit lahat, tapos dumiretso na nga kami dito sa pagpupuntahan nga namin.
At pagkatapos nga ayan, dali-dali nga namin na ilagay nga yung aming payong na malaki. Ang akala kasi namin bawal maglagay ng tent, kaya yan yung pinuha na auntie. Pero nung pagdating nga namin dito, may nakatayo na nga mga tent. Kaya sabi nga na auntie, tawagan mo sila papa mo para nga kuhanin na nga lang yung tent. Kaya ayan, tinawagan ko na nga at ayan, napakarami na nga yun ng tao dito kasi akala ng mga tao ulan nga ng hapon, kaya may mga pumunta na nga rin ng maaga. At pagkarating nga namin dun ay dali-dali na nga nagsindi si auntie ng mga kandila at nilagay na nga rin yung mga bulaklak na inarrange na auntie. Dahil magkalapit nga lang dito yung puntod nga rin ng aming tatay, ayan, pumunta na nga rin kami ng aking anak para nga magtirik din ng kandila. Titirikan lang na muna nga naman saglit ng kandila at mamaya na lang kami magtatambay dun kasi nga wala kaming bubong or wala kaming payong or tent na ilalagay. Dahil sabi ko nga sa'yo, sobrang init po talaga nung pumunta nga kami dito, mga alas 9. Sabi ko nga sa akin, anak, magtirik na tayo mamaya na lang pagka dumating nga yung tent natin, yung payong na lang na malaki yung dadalhin nga at lalagay na nga namin dito. At dahil nga nakalimutan na nga namin kung saan mga nakalagay nga si tatay, ay naghanap-hanap pa nga kami ng aking anakis. Hindi ko kasi ako nakikinig sa aking anak na malapit at tapat lang nga yun ng CR. Tama nga siya, sa tapat nga siya ng CR. At ayan, nahanap nga rin nga namin agad. At buti pa nga yung anak ko, naalala ko nga saan nakapuntod si tatay. At sabi ko nga na ayan, simulan na nga niya magsindi at lagyan na nga rin yung katabi ni tatay. Balik mag-anak din nga namin ito yung katabi nga ng tatay, kaya pinalagyan ko na nga rin ng kandila sa aking anak. At dahil nga mainit at medyo mahangin nga rin dyan na hindi nga masindihan nga yung kandila. Sabi niya ako na nga lang daw ang magsindi. Yung sinisindihan ko na nga rin yung kandila ay panay-patay-patay kasi nga mahangin. Kaya nga sabi ko sa aking anak ay mamaya na lang kami magsindi. Pag may kami, may payong na nga kami. At bali ganyan na lang nilagay namin, pinatay na lang namin yung mga kandila at mamaya na lang nga namin sisindihan. Balikan na lang nga namin pagka dumating na nga yung aming payong na malaki. Bali, naglagay na nga rin pala ako ng pagkain nga dito sa puntod ni tatay para naman may makain. Chares. Kaya nilabas na namin yung baon namin. May baon kaming bed, meron kaming ginataang kiko na sunod. At meron kaming adobo, specialty namin. Adobo. Tapos syempre kanin. At nung maikabit na nga ni Papa yung tent nga dun skill ante, ayan naman kinuha ko na nga yung malaking payong para nga idalhin nga dito kay tatay. At nung mailagay na nga yung payong, ayan nilatag na nga rin sa Rich yung aming banig dyan na straw. At inilagyan na nga rin ng mga payong ito para na nga hindi mamatay yung mga kandilang sinisindihan ni Mama. Naglagay na nga rin pala siya ng bulaklak dyan. Dalawang payong na nga lang yung hinarang nga doon para hindi nga mamatay yung mga kandilang sinisindahan nga nila. After nga maayos yung mga tent, ayan, sinimulan na nga rin namin kumain. At ayan, nagkanya-kanya na nga magsandok ang mga person para nga sila na kumain. After namin kumain, ay bumalik na kami dito ni Cyrus para nga magbantay din naman. At habang nandito kami nagbabantay, ay naglalaro at nag-iipon nga ng kandila sa ang aking anak, ang mga natutunan na kandila. Ito na nga rin yung mga kaugalian ng mga bata, ay minsan yung mga matatanda rin na mag-ipon na yung mga natutunan na kandila. After siguro ng mga ilang minuto nga pagbabantay dito, ay naguto na naman yung mga person, kaya naman nagngat-ngat at kumain na naman ng mga kuti. At bandang mga alas 4 nga ay may lumitaw nga dito sa kalangitan nga napakagandang mga kulay, kaya naman for the video na yung mga person. Medyo maliwanag pa nga itong mga oras na nga ito, bali dark ko na nga lang yung brightness ng aking cellphone para nga mas mahalata nga yung kulay nga na nakikita na nga sa kalangitan. At based nga dito sa nabasa ko nga sa Facebook ay nag-post nga itong Pangasinan Youth for Disaster Risk Reduction Management ay sabi ang tawag doon iridescent clouds. It's happened because of this diffraction and a phenomenon that occurs when small water droplets or small ice crystals scatter the sun's light. Grabe, napakaganda nga talaga tingnan, lalo nga nung live nga nung nakikita nga namin itong kulay nga dito sa kalangitan. Super ganda. Ngayon nga lang ako nga nakakita ng ganito na iba't ibang kulay nga sa kalangitan. At tama nga ba ako sa pagkakapronounce ko ng iridescent o iridescent? Kaya na nga bahala kung
pronounce nga no, o anong tamang pronunciation nun. Nung mag-aalas 5 na nga ay parami na nga ng parami ng mga tao kasi nga hindi na nga maaraw at hindi na nga mainit kaya nga dumadami at nagdadagsahan na nga yung mga tao. At iyan po ang ganap namin nung araw na mga patay. O, ayan siya. Hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po sa panonood. Bye-bye!